ng Panginoong Jesucristo at buong tapat na itinuro ng mga apostol. Bilang mga anak na masunurin, narito ngayon at magkasamang dumudulog sa Diyos ang dalawang nilikha na nagmamahalan, upang sa pagbubuklod ng kanilang puso ay mamuhay bilang mag-asawa. Ngayon, ang sinuman na narito ngayon o nasa sa labas na gustong pigilan ang banal na seremonyang ito ay magsalita na ngayon. Isa. Marami pong salamat. Magpatuloy po tayo. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihang Diyos, ang iyong biyaya na nagpapatamis ng bawat pakipag-ugnay, aming sinasamo na ang pakikipisan mo ay madama ni na Carlo at AZ upang maging tapat ang kanilang pagsasama sa marangal na kahulugan ng matrimonyo. Yayamang pinagsama mo sila sa pamamagitan ng iyong pagkalinga, pakabanalin mo po sila ng isang bagong balangkas ng puso na karapat-dapat sa kanilang bagong kalagayan, at pagyamanin mo sila sa lahat ng biyaya upang matamasan nila ang lahat ng kaaliwan, mabata nila ang paghihirap, gampanan ang pananagutan sa bawat isa sa Diyos at sa pamayanan. Isinasamo namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para pakinggan ang pagbasa mula sa banal na kasulatan. Una po sa lumang tipan sa Genesis chapter 2 verses 18 to 24 at sa bagong tipan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto chapter 13 verses 4 to 7 and 13. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon, sa himpapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo at mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan
ang pag-ibig at mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtitiyaga hanggang sa wakas. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord, people need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Pwede na pong umupo ang kapulungan. Sa harap ng banal na Diyos na nakababatid ng puso at isip ng lahat ng tao, ay hinihiling ko ngayon sa inyo, Carlo at AC, gayon din sa mga pangunahing saksi ang inyong patotoo. Sa harap ng Diyos ay pinatutunayan po namin na malinis ang aming budhi at walang sukat makahahadlang sa
pasiya namin magpakasal sa isa't isa. Nanyayahan ko pong tumayo ang mga ninong at ninang at makikibasa po ng sabayan ang nasa liturhiya. Marami pong salamat. Pwede na po kayong umupo. Magharap kayo sa Carlo. Pinatagkap ba ng iyong puso si AC upang maging kabiyak ng iyong puso na lagi mo siyang mamahalin, maging sa hirap o ginhawa, sa lungkot man o ligaya, at sa pagkakasakit o kalusugan man, habang kayong dalawa'y nabubuhay? Opo, sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos. AC, tinatanggap ba ng iyong puso si Carlo upang maging kabiyak ng iyong puso na lagi mo siyang mamahalin, maging sa hirap o ginhawa, sa lungkot man o ligaya, at sa pagkakasakit o kalusugan man, habang kayong dalawa'y nabubuhay? Opo, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa inyong dalawa, Carlo at AC, sa harap ng Diyos at ng inyong mga mahal sa buhay, mga pangunahing saksi, gayon din sa kapulungang ito, ay ipahayag ninyo ang inyong pangako ng pag-ibig. Uunahin kita, Carlo, at susunod si AC. Lahat po tayo ay makikinig. My loves, AC Chloe Pastrana, I promise to love and honor you for the rest of my life. I cannot promise to be perfect, but I will strive hard to be one and make you happy every day. I love you. Thank you very much. Palakpakan po natin si Carlo. Tatandaan namin yan, Carlo. Kahit English, naintindihan ko yan. Ate AC. Today we will be wed to a person I truly love. I thank God for giving you to me, and I can never imagine my life without you. Kahit may mga araw na nag-aaway tayo, at hindi maging hadlang yun. This is the reason why we became more stronger as partners. Now, in front of God, our parents, our friends, our relatives, I promise to love you without any conditions. To support you pag hindi mo na alam ang daan. As I always do, I promise to challenge you to be a better person. To love you more and more each day. I promise to be your best friend, to be a wife, and your sweetest lover forever. I love you so much, my loves. Salamat po sa palakpakan. Tatandaan din namin yan, Ate AC. Bagamat may Tagalog, at least alam ko na. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Pwede po kayong umupo muna. Mga magulang ko't mga kapatid, meron pong kinausap sa inyo, sa mga ninong at ninang na hihingi ng payo. Ano po? So, tigisa muna po ang ninong at ninang. Dahil sa reception, kahit tayo umabot kinabukasan, wag naman po at linggo, ay pwede pang habaan ang inyong mga paalaala sa inyong mga bagong mga anak.
Sino po ba ang magsasalita, magbibigay ng payo? Uunahin ko ay sa ninong. Ganun po, Father, Pastor, sa akin pong mga pamangkin na nagmamahalan, mga magulang, at sa aking kapwa ninong, sa lahat po ng mga narito, sa pangalan po ng ating mga ninong ay akin pong nais ipahayag ang payo na binanggit po ni Pastor. Ito AC si Carlo ay itinakda sa iyo bilang iyong magiging lifetime partner. At ikaw ay wala kang magiging pagtanggi sapagkat siya ang itinakda sa iyo. Si Carlo naman ay mayroon siyang karapatan na pumili na kanyang magiging lifetime partner. At pinili mo ay si AC. Kaya nasa lalaki ang pagpili, kaya ang iyong pinili na si AC ay siya ang iyong iniisip na siya ang magiging iyong kaligayahan dahil sa inyong pagmamahalan. Sabi nga, life is the greatest gift. Love is the greatest gift of God. Kaya ang inyong pagmamahalan ay siyang naging dahilan kung bakit tayo po ay naririto lahat. At ipinagdiriwang natin, sinasaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang sabi nga ay dahil sa pag-ibig ay tayo ay nabuhay dahil sa pag-ibig. At ang inyong iisang dibdib ngayon ay kayo ay magtatayo ng isang pamilya. Itong family, ito ang basic social institution na yan, kaya meron kayong mga ninong na narito ngayon na sila ay may legal knowledge tungkol sa batas na sumasaklaw sa inyong pagsasama bilang lifetime partner. Ang iyong ninong si Judge Pastrana, yan. Isa pa rin ninyong ninong si Attorney Glentan ay hindi nyo pwedeng pagkakasunduan ang inyong pagsasama. Bilang kayo ay ikakasal, ay kayo ay mayroong tinatawag na family relationship between husband and wife. Kaya bukod sa inyong relasyon sa inyong mga magulang, sa inyong mga magiging supling, ang
ang inyong pagsasama ay kami lamang na mga ninong kasama ay siya lamang inyong mga godfather dito sa lupa, pero the unseen na godfather, siya ang gagabay sa inyo sa inyong pagtahak sa malayo pa na nalakbayin ninyo sa inyong pagsasama. Kaya napakahalaga sa inyo ang inyong laging pagsasariwa sa inyong pagmamahalan, pagsasalita ng magandang pangungusap sa isa't isa, sapagkat sabi nga, sa lahat ng sugat, ang pinakamahapdi ay ang sugat sa puso. Kaya ang pag-iingat nyo sa pananalita sa isa't isa ay yan ay makatutulong ng malaki para maging masaya at malayo sa problema ang inyong pagsasamahan. Kaya good luck, God bless Carlo and AC. Dalangin namin ang inyong masaya at matahimik na pagtatayo ng inyong pamilya. Marami po salamat. Salamat po. Para magbigay ng payo, ang ninang pong ari ay malapit din sa akin. Carlo and AZ, nakakatuwang masaksihan that you have chose to honor God today by presenting yourselves in marriage. First, yung natutunan ko lang siguro sa buhay ko rin bilang may asawa rin, merong nakalagay sa 1 Corinthians 13, sabi doon, love doesn't keep a record of wrongs. So, pag sigurado mag-aaway kayo at mag-aaway kayo ng kahit mahal na mahal nyo yung isa't isa everyday, siguradong dadaan yung time na mag-aaway kayo. But the good thing is, ang magandang dynamics ng relationship ng mag-asawa, there is room for restoration of relationship and reconciliation, which is also what God gave us. So, ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon, kasama ng mga ninang at ninong, papanalangin namin ang relationship niyong dalawa na yumabong. Sana magkaroon kayo ng mga supling na maaalagaan yung mabuti. At sana ay magiging tapat kayo sa Diyos as you have presented yourselves to God today. Sana every day of your life, together with your kids in the future, you will also present yourselves to God. God bless you. Salamat po, Ninang Doreen. So ating pong palakpakan ang mga ninong at ninang. Hindi na po sana ako magsasalita sapagkat yung dalawang nauna sa akin na nagbigay ng paalaala ay message na. Di po ba? Sabi nga ng ninong, sinasama na niya ang kapwa niya mga ninong sa hapong ito. Ibig sabihin ay punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pagmamahal. At higit sa lahat, punong-puno ng pangako na nandyan lamang sila, ang mga ninong at ninang, para sa inyong dalawa. Hindi dahil sa mga sa Batangas po mga bigatin, ang tawag dyan. Mga bigatin ang inyong mga ninong at ninang. Hindi ibig sabihin bigatin ay malaki. Sa Batangas yung sinasabing may sinasabi. Mamaya, kapag inabutan kayo ng lubid, hilahin nyo, kalabaw ang kasunod nun.
Tama po ba ako, mga ninong? Mga ninang? Pero mapalad po kayo sapagkat hindi yan ang intensyon ng dalawa. Saksi po ako dyan. Ano po? Sapagkat ngayon po, hindi na uso yung pagbibigay ng mga material na bagay. Pero pwede rin naman, basta't ang bibilihin nyo, kung washing machine, kung plancha, kung rice cooker, ay unisex. Dahil po, hindi lamang po lalaki ngayon na nagsasaing, pati babae. Binaligtad ko po, hindi na rin lalaki ang namamalansya ngayon, pati babae. Pero, paglabahin mo muna bago mo pamamalansyahin. Tama ba ako doon? Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos ng pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa iyong pagkasi at pagpapala sa pagdiriwang namin ito. Pinupuri ka namin sa pagbibigay mo sa dalawang puso ng iisang mithiin. Ang kapasyahan nawa ni na Carlo at AC Chloe na mag-isang dibdib ay maging isang tunay na kapahayagan ng kanilang pag-ibig, pagsasama at paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ngayon po, ay isang pagbubuklod ng buhay ang ating isinasagawa. Kinakapatid na Carlo at AC. Sang-ayon po sa sila'y naging magkaklase, nagsimula sa pagiging magkaibigan, magkabarkada, sinusundo ni lalaki si babae, bahay, school, kaya magkasundo ang kanilang pamilya. Tama po ba ako? Tinitingnan ko yung mga nanay. Nagkahulugan ng loob. At muli, kasangkot na naman ang text message sa kanilang pagmamahalan. Pamula po nung nauso ang text, lagi nang kasama ang cellphone sa pagmamahalan. Pagmamahalan sa isa't isa ang aking nakita. Sapagkat sang-ayon sa dalawa, magmamahalan sila habang buhay. Di kayang saktan ang isa't isa. Gagawin ang buong kaya para sila'y maging matatag bilang iisa. Andiyan sila para sa isa't isa. Ngayon, humihingi sila ng pagkalinga sa Panginoon. Kaya't nagpapahayag ngayon ng pagnanais na nais na nilang maging iisa. At sa kanilang pagpaplano nga para sa isang bagong pamilya. Diyos ang unang kanilang pinagsanggunian nito. Atin po silang pasalubungan ng masigabong palakpakan. Sabi nga po sa awit, dambana ng puso ninyong dalawa ay ang pag-ibig sa isa't isa. Dambanang hinugis ng Panginoon ay mananatili panghabang panahon. Ano po ang good news? Ang good news, bukod yung ginagawa natin ngayon at sinabi ng ninong at ninang ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay pinamagatan nating pag-ibig ko sa iyo kung ano ikaw bilang ikaw. Sinasabi po sa banal na kasulatan, ang pag-ibig ay matiyaga. Ang bahaging ito ay naglalarawan sa pag-ibig bilang isang gawain at isang pag-uugali. Hindi lamang bilang damdamin o umuudyok sa damdamin.
Ang iba't ibang anyo ng pag-ibig na kasama rito ay nagpapakilala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kailangang sikapin ng bawat mananampalataya, nina Carlo at AC, na lumago sa ganitong uri ng pag-ibig. 2 beses kong narinig yon kanina sa mga ninong at ninang. Yung bang sinasabi ng banal na kasulatan at sinasabi ng panalangin na tinutugon sa inyo ng Panginoon. Gayon din, yung salitang pinakadakila ay ang pag-ibig. Malinaw sa kabanatang ito na itinataas ng Diyos ang pag-uugaling tulad ng kay Kristo, higit kaysa ministeryo, pananampalataya, o ang pagkakaroon ng espiritual na kaloob. Una, pinapahalagahan at binibigyan diin ng Diyos ang pag-uugaling gumagawang may pag-ibig at pagtitiyaga. Magandang loob, hindi makasarili, hindi ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Mapagtiwala at nagtitiyaga sa katwiran, pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa. Ano nga yung sabi ng awit? Muntik nang kantahin ng ninong kanina. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Pag-ibig ko sa iyo, kung ano ikaw, bilang ikaw. Ang mga katagang ito sana ang magpapaalaala upang manatili kayong magkasama. Pangalawa, ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay yaong dakila ang banal na kalooban at pag-ibig para sa Diyos. Noon po kami nagkakwentuhan, wala po akong narinig kundi pagmamahal. Pagmamahal sa kanilang dalawa, pagmamahal sa kanilang mga magulang, pagmamahal sa Diyos. Kaya po sila ay naririto ngayon. 3 mga bagay sa buhay ninyong dalawa ang di dapat mawala. Una, yung peace. Pangalawa, yung hope. At ang pangatlo, yung honesty. Yung katahimikan, pag-asa, at katapatan. 3 mga bagay sa buhay ninyong dalawa ang pinaka-mahalaga. Yung love, faith, and prayer. Hindi mawawala yung pagmamahalan. Yung pananampalataya, lalo na, ay dapat ay hindi mawala. At ang panalangin, mula pagkagising hanggang bago matulog. Yan ang dapat na hindi mawala sa inyo. Dahil ito ay napakahalaga. Sa katapusan, Kuya Carlo at Ate AC, ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa puso ng mga mananampalataya at kayo'y kasama roon na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay palaging dakila kaysa sa pananampalataya, pag-asa o kahit ano pamang bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman mamamatay. Ito ang inyong tatandaan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman mamamatay. Ito ang inyong pakatatandaan. Patuloy kayong magmahalan sa isa't isa, pagpalain kayo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Tinatawagan ko po yung maghahandog ng singsing. Pakialalayan lang po ng abay ang bata. Pakikisuyo po sa isang abay na pakitanggal po na rin singsing. Mahalaga ang mga singsing na ito, hindi dahil sa taglay na uri, kundi sa simbolo nito. Ito'y sagisag ng walang kamatayang pag-ibig na inilaan ninyo sa isa't isa. Isang tunay na kayamanang hindi kayang tumbasan ng lahat ng ginto sa mundo. Ilagay ninyo sa inyong daliri upang sa tuwin ay maalaala ninyo ang tapat na pagmamahal na iniuukol ninyo sa isa't isa. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pagpalain niyo po, Panginoon, at bendisyonan ang mga singsing na ito. Amen. AC, sa pamamagitan ng singsing na ito, ay nagpapakasal ako sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Carlo, sa pamamagitan ng singsing na ito, ay nagpapakasal ako sa iyo, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Nanya ako kayong lumuhod. Mga magulang ko't mga kapatid, sa tuwing ako po ay nagdiriwang ng pag-iisang puso, bago po sila dumulog sa isang masaganang hapunan bilang pagpapasalamat sa Diyos, sila po muna ang makikisalo sa hapagkainan kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng simbolo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, ang hostya at ang katas ng ubas. Dahil ako po'y naniniwala na dapat lamang sa isang sambahayan na sisimulan at pupunuin ng pagmamahalan sa isa't isa, ang Diyos ang unang makasalo nila sa hapagkainan. Kaya ngayon, sila pong dalawa ay makikisalo sa hapagkainan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na Ikaw ang aming Panginoon mula noon hanggang ngayon, na Siyang patuloy na umiibig at nagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayon, o aming Panginoon, ang iyong dalawang anak na amin pong pinag-iisa, o aming Panginoon, ay makikisalo sa iyong hapagkainan. Bendisyonan niyo po ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo para po makasalo nila ang aming Panginoong Jesucristo ng buong katapatan. Maraming salamat o aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Mula po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad sa buong maghapon at gabi na pagdilingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita, ng pagpapakain at ng pagpapagaling. Nung dapit hapon na, nagkaroon ng pagsasalo-salo ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat kanya itong pinagpira-piraso, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na inialay at inihandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Matapos makapagapunan ang ating Panginoon Kristo, 10 ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro, muli siya nagpasalamat, inaabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang saro ng aking mabuting balita, ang dugo na nabubuo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at inom sa saro ng ating Panginoon Kristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito. Muli po tayo manalangin. Maraming salamat o aming Panginoon sapagkat una sa lahat, nakasalo ka ng iyong mga anak na ito na aming pong pinag-iisa. Nawa dakilang Diyos, patuloy niyo po silang pagpalain at alam ko pong ikaw ang laging nakasentro sa kanilang hapagkainan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Inatawagan ko po ang maghahandog ng aras. Salamat, baby. Salamat. Hold mo kamay. Sa ibabaw mo sa iyo. Sa ibabaw. Ito. Diyan na. Baliktad. Yan. Kaya mo yan. Okay, yan muna. Ang aras ay sagisag ng biyaya ng Diyos. Siya ang mapagpalang Ama,
na magkakaloob ng lahat ninyong kakailanganin para maging masagana ang inyong buhay. Tanggapin ninyo ng may pasasalamat ang pagpapalang ipinagkaloob niya sa inyo. Papasalamat kami sa Diyos dahil sa mga biyayang kaloob sa amin para sa pagtataguyod ng lahat ng aming kakailangan para mabuhay ng matiwasay. Kami ay mananatiling nananalig at magtitiwala sa Diyos na nagpapala sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, inyo pong bendisyonan o aming Panginoon ang aras na ito. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true since I found you, looking through the eyes of love. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I found you, looking through the eyes of love. And now storm will find some light, knowing you're beside me, I'm alright. Please don't let this feeling end, it might not come again. And I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I found you, looking through the eyes of love. And now I do believe that even in the storm we'll find some light, knowing you're beside me, I'm alright. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since
pong tinatawagan ang maglalagay ng belo. Ang belo ay sagisag ng masaklaw at mayabong na pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Binibigyang diin nito ang pantay na karapatan. Uulitin ko po. Binibigyang diin nito ang pantay na karapatan at tungkulin ng lalaki at babae bilang katiwala ng Diyos sa bawat pamilyang natatag. Kaya't ito'y pantay na ipinapatong sa mga balikat o ibabaw ng ulo ng pinagtataling puso. Ang paglalagay po ng tali. Ang tali ay sagisag ng inyong lubusang pag-iisa mula ngayon at sa habang panahon. Itinalaga ninyo ang inyong mga sarili na kinakailangang walang anumang makapaghihiwalay sa inyo, sapagkat ang pag-ibig ninyo sa isa't isa ang bumibigkis sa inyo, ang pagkakaloob ng banal na kasulatan. Ang Biblia ay gabay tungo sa isang landasin na ninanais ng Diyos para sa atin. Dito ay nakapaloob ang kaganapan ng buhay, ang kaligtasan, paglilingkod at kalayaan. Kaya't marapat lamang sa isang sambahayan at pamayanan na ito ay saliksikin upang ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay maging ganap at magsilbing pundasyon sa bawat ugnayan. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, inyo pong bendisyonan, pagpalain ang belo, tali at Biblia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Akin pong tinatawagan ang mangunguna sa paglalagdaan.
Ikaw lamang ang aking ibigin, ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sanang patunayan, huwag ka nang mag-alilangan. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas, tulad din ng umagang may pag-asang sumisikat. Ang ating buhay maikli, aking hirang, kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang ating buhay maikli, aking hirang, kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking ibigin, it's not the flowers wrapped in fancy paper, it's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me, here beside me. So you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. In your arms, I found a strength inside me, and in your eyes, there's a light to guide me. I would be lost without you, and all that my heart could ever want has come true. So you could give me wings to fly and
Catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. 'Cause you could give me wings to fly, catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Your love is the greatest gift of all. Greatest gift of all. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I am tired every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away, but standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Sa Panginoon ng Diyos Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo, inyo pong bendisyonan o aming Panginoon
ang certificate of marriage na amin pong pinirmahan. Amen. Aking pong inaanyayahan ang mga magulang, mga ninong at ninang na dumako po dito sa altar para po ibigay natin sa dalawa ang ating pagpapala o ang bendisyon. Sige po, inyo pong ipatong ang inyong kanang kamay sa balikat ng inyo pong mga anak. Balikat po, balikat. Yan. Yan. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming Panginoon, na kung saan ay patuloy naming nararanasan at nararamdaman ang iyong banal na presensya sa amin pong kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ngayon, O aming Panginoon, narito po ang iyong dalawang anak na ngayon ay aming pinag-isa. Nawa, dakilang Diyos, dalangin namin, huwag niyo po silang iiwan, O aming Panginoon. At alam po namin, dakilang Diyos, na patuloy niyo po silang pagbubuklurin ng pag-iibigan sa isa't isa, at ikaw ang siyang patuloy na mag-ahari. Magtatayo ng isang bagong pamilya na ikaw ang siyang naroroon, O aming Panginoon. Narito rin po ang kanyang mga magulang, mga pangalawang mga magulang, ipinapatong o tinataas ang mga kanang kamay sa lugar na kung saan narito ang kanilang mga anak. Ibig sabihin nito, O aming Panginoon, ang pagpapala ay nagmumula sa iyo, sa amin idinadaloy patungo sa kanila. Maraming salamat, O aming Panginoon, sapagkat sa amin pong ginawang ito ay naging makahulugan at makabuluhan. Dahil ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming kapiling. Ngayon, O aming Panginoon, ipagkaloob niyo po sa iyong mga anak na ito ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na ipagkakaloob ng bawat isa sa amin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo dahil kayo'y kanyang pinag-isa. Pagtitibayin niya ito dahil kayo'y nananalig sa Kanya. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat. Pwede na po kayong bumalik sa inyo pong upuan. Inaanyayahan ko po yung magtatanggal ng tali at ng belo.
Ang ginagawa po nila, dati sila'y dalawa, ngayon sila'y iisa. Iisa na sa pamamagitan ng kasal. Okay, 1, 2, 3, blow. Okay. Ngayon, kayo ay pumunta sa inyong mga magulang at kayo magmano at isunod ninyo ang inyong mga ninong at ninang. Dahil sa ating pong mga Pilipino, ang pagmamano ay simbolo ng pagpapakababa, pagmamahal, paggalang sa mga nakakatanda. Kaya tanggapin ninyo ang mga pagpapala ng inyong mga magulang at ng inyong mga pangalawang mga magulang. Magharap kayo sa isa't isa. Inanyayahan ko po ang kapulungan na magsitayo. Sa karapatang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas at bilang ministro ng United Church of Christ in the Philippines, ay aking ipinapahayag na sina Carlo at AC ay ganap ng mag-asawa ngayon, sang-ayon sa batas ng Diyos at lipunan. Sila ngayon ay tatawagin bilang Ginoo at Ginang Carlo at AC Chloe Uy. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao kailanman. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong pagsama sa amin, lalo tigit sa amin pong pagdiriwang. Ito po ay inihandog namin sa iyo ng buong puso, o aming Panginoon. Ngayon sa amin pong paghiwa-hiwalay, amin pong tatanggapin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ngayon, Carlo, ibigay mo kay AC ang tanda ng pagtanggap at pagmamahal. Ito ang unang legal na halik.
Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo po tayong mapayapa. God bless you po. Akin pong tinatawagan ang mga magulang ng lalaki para po ipagkaloob ang mga kandilang ito dahil kayo po ang mag-aalaga sa dalawa